Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello, kumusta po? Magandang araw po. Ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo ang maghari nawa sa ating puso at damdamin. Kumusta po? Kumusta po? At sana po ay nakapasalamat na tayo sa Panginoon at sana po ay na-contemplate natin ang Ebanghelyo ngayon. Ang ganda ng Ebanghelyo ngayon. Very inspiring. At yan ang isi-share ko mamaya. And then marami pa akong isi-share sa inyo. So, unang-una, ito yung isi-share ko sa inyo, Diabolic Obsession. So, ang gandang aklat na ito. So, marami talaga tayong matutunan, no? Sa magandang aklat ni Father Chad Refurger. So, ako ay laging natututo nino na ay dami pa nating basahin at dami pa nating matutunan nito. Salamat tayo kay Father Chad, no? At ito yung isi-share ko sa inyo ngayon about the demonic obsession, mga kapatid. At na-share ko na po yung kanina about the definition of diabolic obsession. Ano lang ninyo i-replay lang ninyo yung dinidiscuss natin. Dahil quick live lang po ito. Okay, quick live lang po ito, itong sinishare ko sa inyo. Buntagson, quick live lang po itong isishare ko sa inyo. Ito, no? Ang demonyo pala, the demons can cause the emotional response of the person in 3 ways. Okay? In 3 ways. So, quick live lang po tayo para hindi nyo malimutan ito. So, kailangan natin magdasal sa ating angel. No? Dasal muna tayo. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. For this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. So, ito po. The demons can cause the emotional response in 3 ways. Take note in 3 ways. Una, by simply moving the emotion themselves without any corresponding psychological mechanism causing them. Bigla ka lang nagalit, no? Bigla ka lang nagtantrum. Bigla lang tayong puno ng lungkot sa pagising natin without psychological explanation. No? Yan po. Pwede gamitin ng demonyo yan. No? Pwede i-influence tayo ng demonyo without proper understanding, without substantial reason sa ating isipan. No? So, mag-ingat talaga tayo, no? Let us continue to meditate and contemplate. We need to respond thing based on values, based on virtues, not based on emotion. Okay? So, gamitin ng demonyo, bigla ka lang magalit without substantial reason. Ako po ay naka-experience na din ito, no? Pero meron din mga magalit ka with substantial reason, di ba? Pero minsan, gigising tayo na galit.
malungkot. Kailangan natin na we need to kneel down. We need to call our guardian angel. We need to act, to pray the rosary, no? To obtain guidance, enlightenment, and inspiration from the Lord most of the time. Tayo po ay hinaharas sa level na ito. No? Pangalawa, ito yung pangalawa mga kapatid. By affecting the cogitative power, and putting a perspective or ratio on the image to cause a specific emotional response, as well as moving the emotions to correspond to it. Example, yung una, bigla ka lang magalit without psychological mechanism, without understanding it, without reason. Pangalawa naman, yung psychological dimension mo, bibigyan niya ng images, no? Negative images, no? Or biases, para magalit ka. Bigla ka lang magalit. Example, may hatid sa'yo na storya na negative. Alam mo ba na gilibak ka sa imong kumpare? Bigla ka lang doon. So, yung images mo, yung imagination mo, yung memory mo, no, na negative, associate mo lahat, no? And then bigla ka lang magalit. So dito, may biases, may image, putting a perspective or image sa isipan mo, and then mag-react yung emotion mo, no? So, biases, no? Kung bias ka na sa isang tao, bigla ka na magalit. So, mag-ingat po tayo. So, kahit anong images na papasok sa isipan natin, kahit anong report na papasok sa ating isipan, huwag mag-react agad. No? Dahil yung psychological thought mo, magpasa ng images sa emotion mo. So, bigla ka na lang magalit. Bigla ka lang malungkot. Bigla ka na lang matakot. Okay? So, yan po, pangalawa. The demons can cause emotional response in 3 ways. Pangatlo, ito po. Yung una, magalit ka lang without reason. Pangalawa, may images na pumasok sa isipan mo. Bigla ka lang magalit, bigla ka lang malungkot, bigla ka lang matakot, bigla ka lang ma-depress, bigla ka lang ma-down. No? Pwede ka gamitin yan to influence the negative entity to our to influence our day. Pangatlo, by arranging exterior events, i-arrange niya yung exterior events, using exterior events in order to create a psychological condition in which they can influence or intensify both the particular judgment of the cogitative power as well as the emotional response in relation to it. Demons can also cause a form of obsession. So, mabuo na dun, galing dun, mabuo na yung demonic obsession. Example, inagaw yung lupa mo. Diba? Natural lang. May reason tayo. Inagaw yung lupa mo. May rason ka magalit, di ba? May rason ka magalit, and then yung particular na event na yon na inagaw yung lupa mo, so na-connect na sa emotion, sa imagination mo, and then sa emotion mo, galit na galit ka, so na-trigger. No, merong exterior event naka-trigger sa negative thoughts mo at sa negative emotion mo. And then, grabe na yung lungkot mo. It is beyond natural. It is beyond psychological. And then, papatayin mo na yung kapitbahay mo. No? So, instead, i-process mo yung negative thoughts mo.
i-process mo yung negative emotion mo, na mag-resort ka na ng hindi natural, papatayin mo na yung kapitbahay mo. So, doon maglalaro yung demonyo to influence us. No? So, anong gawin natin? Let us continue to meditate the teachings of Jesus. Let us continue to fill our mind with the truth of our faith. Dahil yung truth of our faith, it will give inspiration of our thoughts. It not only inspiration, but enlightenment and guidance. Yan ang kinakailangan natin. So, yan po, isa sa mga pwedeng dadaanan ng demonyo. No? Una, problematic, then traumatic, and then it is a fertile ground of demon to attack us. So, hindi po tao yung kalaban natin, demonyo po. At biblical po yan, Ephesians chapter 6 verse 12. At sana po ay may natutunan po kayo. Maraming nanood sa atin ngayon, no? So anong gawin natin? Magdasal lagi, every moment of our lives po. Every moment of the whole day po, the whole day long. Dapat magdasal po tayo lagi. Okay? Pasalamat na lang ako sa mga star senders natin. So, babasahin ko yung mga star senders natin, ha? Pasalamat po tayo. Ang Diyos na po magsukli sa kabutihan ninyo. Nangunguna po si Ate Marilu Magno, 1,500 stars. Pangalawa po, si Amina Elga, 1,250 stars. Si Marcelina, 1,020. Pangatlo, pang-apat, si Carmel Parales Sartega, 1,002. Panglima, si Maria Marlene Cornopio, 850 stars. Pang-anim, si Aileen Mindano, 501 stars. Pang-pito, si Mercy Laran Holigan, 500 stars. Pang-walo, si Rex Duran, 500 stars. Pang-siyam, Gina Guevara, 480 stars. Pang-sampo, si top 10 star senders natin, 450 stars. Salamat po. At ngayon, ang present natin na star sender, si Gina Apatan Dinukot, 50 stars. Si Annalisa Mir Pantinopli, 100 stars. Si Bernardo Ibar Sabal, 50 stars. Si Gina Guevara, 100 stars. Si Malak Ganel, 100 stars. Salamat po, ha. At sana po ay meron kayong natutunan sa live na ito. Fighting Maria, Tatax FD with a humble heart po. God bless.